The Golden Boy Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa mga meteorites na inyong nakukuha. Paano ba ito kilatisin? Okay mga katiyat, so narito ang ilang tips kung paano malaman nyo or ma-confirm nyo na meteor talaga ang inyong nakuhang bato. Meteorite ba ito or meteor wrong? Wrong or right? Okay, so una dito ay ang pag-nickel test nito. Ang mga meteor ay mayroon talagang nickel content at iron content ito. Kaya ang kailangan dito na solusyon or itong chemical ay itong tinatawag na nickel tester, ammonia. Nabibili yan sa mga industrial supply sa inyong lugar. Kasi ginagamit yan sa industry na talagang pang test ng nickel, kung nickel ang nakuha sa mga minahan o hindi. Ang pangalawang method nito sa pagtest ay ang i-grind nyo yung bato or lagariin nyo, hatiin sa gitna, at ang makikita nyo ay ganitong texture. Yan ay metal kasi ang meteor ay iron and nickel. Meron siyang pattern na parang yung graph, mga linya-linya, at makikintab siya dahil malaking porsyento kasi ang content ng meteor ay nickel, kaya makintab siya sa loob kapag hinati or nilagari nyo. Ngayon, kung pahiran nyo yan ng solusyon, yung nickel tester, ay magpipink ang cotton na ipapahid nyo sa yung nilagari nyo, yung makintab na surface ng nickel tulad ng ganyan. Ipapahid nyo dyan. Kapag mag-pink yung solusyon, yung nasa cotton, so genuine na meteor ang inyong nakuha. Yan ay totoong meteorite at hindi meteor wrong. Okay, so ngayon ay atin naman dapat alamin magkano ba ang mga halaga ng meteorite na mga ito. Okay mga katiyats, narito ang mga presyo ng inyong nakukuhang mga meteorite. At siguraduhin na hindi yan meteor wrong. Kanina nga pala ay nakalimutan ko ang first step na para malaman nyo na meteorite ang napulot nyo na bato. Ang una dyan ay ang pagtimbang. Kung mas mabigat yan kaysa ordinaryong bato, pwedeng meteorite. Ngayon, ang pangalawang pagtest niyan ay magnet. Simpleng magnet lamang. Kapag didikit, pwedeng meteorite yan. Pero kulang pa rin yan. Kaya ang pangatlong pagtest niyan ay ang pag-grind or paglagari nito sa gitna para makita nyo ang loob nito, ang section. At saka i-test sa chemical na tinatawag na nickel tester. At kapag mag-pink ang chemical, magkulay pink yung cotton or bulak, so ibig sabihin tunay na meteorite at milyon ang halaga niyan. Katulad ng napulot sa Jessica Soho, ito yung klase na yon. Ngayon malalaman nyo kung meteor yan kasi ang kulay ng meteor ay brownish at sunog. So meron siyang parang sunog itim and then brown kasi siya ay metal. At ang hugis niya ay hindi siya smooth. Ganito talaga, parang tinatawag may mga dentation kasi yan ay tumatama din yan sa iba pang meteor sa kalawakan. Habang ang bilis kasi niyan ay halos 10 times the speed of rocket. Kaya napakabilis ng biyahe niyan. Kaya nagliliyab siya kasi may friction sa hangin. Nagbabaga yan. Kaya yung bulalakaw na tinatawag shooting star, yan yung mga asteroid na yan at meteorite. Nagbabaga talaga sila pag papasok na sa ating atmosphere. Okay, so ang value niyan per gram is 200 to 500 gram depende sa kondisyon nito. Pero dito sa Pilipinas ay magiging 100 na lang yan to $50 per gram kasi ang bibili niyan ay middleman at ibibenta din yan ng middleman doon sa Amerika.
Kaya manigurado ang middleman na meron siyang profit. Okay, kung hatiin natin ito ngayon, ito yung makikita nyo na itsura niya. Ayan, meron siyang linya-linya. Ayan. At kung nakita nyo yung medyo gray na kulay at makintab, so yung makintab ang nickel. At itong iron ay ano lang siya, may pagka-gray. Okay, ito pa yung kanyang section. Ito yung klarong-klaro. Ito talagang pattern niya, yung parang cross hatch, nagsasalubong ng mga linya, ganyan. Para siyang syudad na top view, parang street of New York, parang New York City. 'Di ba? Ito yung naiwan diyan, kung maglalakbay pa ito ng another million years ay magiging gemstone ito. Itong parang lupa dito. So ito yung iron meteorite, unang klaseng meteorite. Tinatawag na iron kasi meron siyang laman na maraming iron at marami din na nickel. Kaya makintab siya kasi nickel. Sinubukan kong tunawin ang nickel, ang taas ng melting point ng nickel. Halos matunaw na yung kawali ko, pero nagbaga na yung kawali, hindi pa rin natutunaw ang nickel. Tagal pala matunaw ng nickel. Kaya pala itong mga meteorite hindi natutunaw kasi made of nickel. Kung gold ito at itong tingga, tunaw na ito. Hindi ito makarating sa earth. Ngayon, merong pangalawang klaseng meteorite. Ito yung kapag hinati natin ay meron siyang laman na mga gemstones. So ito yun. Ayan, napansin nyo ba yan mga katiyet? So ang daming gemstone, no? Halos kalahati ng laman ay gemstone. Pwedeng merong emerald yan, pwedeng merong diamond. Kaya 2 times the value of iron meteorite ito. Kung 200 to 500 ang iron meteorite, dollars yan na per gram. So ito times to ito. Pwedeng 400 to 1,000 dollars per gram. US dollars to. Mahal yan, kaya mahal pa to sa ginto. Ang ganitong meteorite, mahal pa to sa ginto. Kasi meron na nga siyang laman na mga diamonds at iba pang gemstones. Ayan, so nakita nyo na mga katiyets ang laman ng meteorite, kung ano yan, kung bakit mahal siya, bakit binibili yan na mahal. Okay, so yan lang ang ating episode ngayon tungkol sa pagkilatis, pagtest kung totoong meteorite at hindi meteorong ang inyong mga napulot na bato. Okay, hindi lang Yamashita Treasures ang meron ang Pilipinas. Meron din tayong mga meteor. Wala nga lang nag-hunting ng meteors dito kasi akala natin na walang meteor sa Pilipinas. Ang totoo ay meron. Maraming asteroids at meteor ang tumama sa Pilipinas. Hindi lang natin yan alam. At mas madaling ma-detect ito using your ordinary detector kasi nasa surface lang ito ng lupa. Kung bumabaon man yan ay nasa 1 meter, 2 meters at gumagawa siya ng crater. Kaya kung may yung parang crater sa inyong lugar, ay hukayin nyo ang gitna ng crater. Yung crater yung nagaganyan sa lupa. At malaman mo na crater kasi bilog siya sa ibabaw. Kapag ganyan, yan ay tama yan ng mga meteors at asteroids. Okay, at kung nagustuhan nyo ang mga video, so bago pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi kayong updated sa mga bagong uploads. Okay, magpaalam na God bless us all.